Tanong natin, ang ginagamit ng karamihang mga vloggers. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Na, Yung, kung ano ang kinwestiyon mo sa artistang mainit, yun ang kanilang ginagamit. oo naman, ginagamit nila, di ba? Ang nagagalit nga yung mga iba ngayon kasi pag yung interview mo, nauuna sila eh, nag-interviewhan ngayon, mamaya nakalabas na. Yun lang ang hindi maano, di ba? Nauunahan ka. Kasi online na, ganun na, hindi kagaya noon, di ba? Sinusulat pa natin. Yun, parang yun lang. Speaking of nauunahan, paano nga ba nauna? Paano nga ba nagsimula? Ano ang kwento ng isang Marius Alston Yeah. sa Showbizlandia? Ang sabi, ang balita, nagsimula sa pagiging bata. Nariyan na sa ABS-CBN. Ang sumunod na kwento, meron siyang bagong business na may kinalaman sa government. Pero ang aking katanungan, ang aking nasa isip, ano ang dahilan sa likod ng kanyang mga kanta? Nax. Yan, of course. Di ba? Walang iba, of course, ipakilala na natin. Maya-maya, marami pa tayong katanungan kay Pilarski. Please welcome Marius Alston. Hello, Marius. Hello, good evening po. Ang ganda ng ngipin ni Marius. Paano kayo? Laban yata ito ng mga veneers. Laban ng mga veneers ang ngipin. Kaya dapat magpa-veneers ka na rin. Oo, kailangan yon. Anyway, Marius, curious ako kasi una nakita ko siya kanina. Bumati siya sa akin. Sabi niya, hello. Sabi ko, sino yun? Kasi naagaw niya yung pansin ko eh. Marius, itatanong ko sa iyo ito. Sino ba ang isang Marius? Saan nagmula? Saan nag-aral? Ano ang nasa loob ng isang Marius Alston? Ang lalim naman. O, di ba? Oo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nagulat ako ah. Kaya mo yan. Anyway, si Diba? Marius Alston ngayon ay isang tao na kumakanta na. Naglabas ng album na itong recent January 17 concert sa Quezon City. Na dinaluhan nila Miss Pilar at mga kaibigan ko. As of to date, I'm working as a senior branch sales manager sa isang real estate company, SunTrust Properties Incorporated. So nag-work ako doon for almost 11 years na. So At sa ngayon po, may kadagdagan pa ako, sabi nga, sa ngayon, ano? At sa ngayon po, nagbablas po siya. Wow. Grabe ka naman. Namumulas siya. Mula ba? Bigla siya namula. Tama, mali. Kanina, Ba ikaw? kanina maayos siya eh. Ngayon, bigla siya, hindi ka pa dyan magbablas. May gagawin ka pa. Sabi ko ni Marius, walang briefing to, boss. Dito mo ako dinala. Ba't dito mo ako kay Morning? Marius, tanong ko lang sa'yo, hiling mo ba talaga pagkanta? Yes. Oo. Ilang taon ka nang matuklasan mo na may boses ka? Wala namang boses, pero mahilig kasi magpatugtog yung parents ko ng mga old songs. So, yun yung naging influence ko sa music. Old songs? Yes, Anong mga songs ang kinakanta mo? 70s, 80s. Ay, Panahon mo. Panahon natin. Magugustuhan ka. Correct. Baka araw-arawin kong patugtugin yan dito. Tama. Kasi doon yun sa mga Yun ang favorite nating era, di ba? Yung iba nga Pati dito, sa sayaw. dito nga may nagiging sabi, tugtugin mo naman yung kanta ko. Mga kung ano-ano yung mga kanta. Wala. Pero yung mga kanta nila Ding Santos. Ay, maraming Ang gagandang magre-request. gumanta. Pinatutugtog ko yan. Anyway, ayan. Sabi mo, o sabi ng isang ibon, Taka ito. galing ka sa ABS-CBN. Kwentuhan mo kami tungkol sa ABS-CBN. May mga proyekto ka rin sa ABS? Yeah, meron naman po. Nag-talent ako before. Mga 2012. 12. Hanggang mga 16, 17. Pero nagkaroon ako ng regular show every Monday or every Sunday yun sa ABS. Ang tawag doon Love You. So kasama sila Kiray noon dati. Sila EG Boy, yung mga original Going Bulilit. Naging Going Bulilit ka ba? Hindi. Bulilit lang ako ngayon. Pero naging Going Bulilit. Ano?
Para nakita ko sa kanya si ano eh. Sino? Si Ogie Alcacid. Oh, di ba? Kasi nga height ba kami ni boss? Parang Parang- oo. No? Pero talented yun, tsaka mayaman yun, di ba? Para ikumpara. Oo. Isang karangalan. Isang malaki. Oo. Tsaka parang Jano Gibbs, di ba? Oo. Anyway, alam ko na gusto mo kami bigyan ng isang songs. At bago magtuloy-tuloy ang aking question sa'yo, at kinakabahan ka, oh. Anong songs ang ibibigay mo sa ating mga viewers and listeners? Yung papakinggan nila ngayong gabi. Siguro yung first song is Munting Kaibigan. Munting Kaibigan. Bakit Munting Kaibigan? Ano ito? Kasi yun yung unang song na nirelease namin last year na sinulat ni Doc Mon de Rosario. Kung kilala mo siya, siya yung nagsulat ng song na Isang Linggong Pag-ibig. Tungkol to sa isang tao na nanggaling sa pinakamababa ng kanyang buhay hanggang sa umasenso, na handang tumulong o handang i-share yung knowledge niya sa mga kakilala niya or sa loved ones niya or sa kaibigan niya. Mukha akong nagkakaroon ng idea kung ano ito. Pero bago yan, narito ang awiting Munting Kaibigan ni Marius Alston. Sa iyong mata, bakas ang kalungkutan. Sa kilos mo, bakas ang kasawian. Nalilito, di alam ang patutunguhan. Nauupos sa unos ng buhay. Dinanas ko ang iyong dinaranas. Dinanas ko natarakan sa dibdib. Dinanas rin humalik sa lupa. Kaya hindi matitiis ang tulad mo. Ako ang iyong munting kaibigan. Ako'y handa na ika'y tulungan. Makikinig ako kung nais ng kausap. Ako'y karamay mo sa iyong paghihirap. Sa aking kakainin, ika'y hahatian. Aking paiinumin sa baso kong tangan. Natikman ko hagupit nitong buhay. Natikman rin hapdi na mayroon ka. Natikman rin malulod sa luha. Paano ko matitiis ang tulad mo? Ako ang iyong munting kaibigan. Ako'y handa na ika'y tulungan. Makikinig ako kung nais ng kausap. Ako'y karamay mo sa iyong paghihirap. Sa aking kakainin, ika'y hahatian. Aking paiinumin sa baso kong tangan. Mga bisig ko sa'yo'y aalay. Ilawan ang iyong dadaanan. Sakali mang mabuti ang buhay, nangangailangan huwag talikuran. Ako ang iyong munting kaibigan. Ako'y handa na ika'y tulungan. Makikinig ako kung nais ng kausap. Ako'y karamay mo sa iyong paghihirap. Sa aking kakainin, ika'y hahatian. Aking paiinumin sa baso kong tangan. Ako ang iyong munting kaibigan.
kaibigan, ako ay karamay mo sa kahirapan. Tutulungan kita. Ang ganda. Di ba? Diba? Andito ako. Ito yung isang kwento na ang gandang gamitin kapag nag-ano ako, pag nag-gift-giving Oo ako. nga, tama. Ayan. Oo. Ang ganda gamitin. Nagmi-mission yan Pag eh. nag-gift-giving ka, di ba? Kasi Yan ang background mo. ang ganda. Oo. Paano ito nagsimula itong munting kaibigan? Nang dumating sa iyo ba yung offer na ito, yung kanta na ito, ano yung unang pumasok sa iyo? Hindi, kasi bago gawin yung song na yan, tinanong mo na, in-interview mo na ako ni Doc Mon. So, ano bang gusto mong song? Yung tungkol ba sa buhay mo? Ayan. So, nagkwento ko ng buhay ko. Then, kung ano yung ibig sabihin ng song, ako na rin yun. Ikaw ay nagmula sa wala. Hindi naman sa wala. Pero kasi ako yung naging breadwinner po kasi sa family namin. Simula nung namatay yung mami ko noong 2016. Gaano kahirap maging breadwinner? Sobrang hirap, syempre. Ilan ba Sobrang kayo? hirap. Kailangan mo magpakatatag sa buhay. Ano yung mga sinakripisyo mo? Ano ba? Halos lahat po. Tulad ng Tulad ng oras sa sarili ko na dapat napabanjing-banjing na lang ako yung mga time na yun. Pero kailangan mong magtrabaho at magdoble kayod para mas marami kang kitain para sa family mo. para sa iyo, ano ang buhay? Ang buhay ay isang regalo ng Diyos. At masarap yun gamitin or i-enjoy lalo pagkasama mo pa yung family mo. Sa panahon ng pagbagsak mo, ano yung halos ikalumpo mo ng mga panahon na sabi mo nga breadwinner ka, lahat ginagawa mo. Ano yung nagpabagsak sa iyo at paano ka bumangon? Pabaksak sa akin. Mabilis na Nakakatawa. may mga times kasi talaga na win some, lose some, no? May mga time na swerte ka, minsan may panalo ka. Pero pag may mga time na baksak ka, kailangan mo ng karamay, wala ka talaga makakausap. Gaano kasakit para sa iyo? Sobrang sakit. Sobrang sakit. At Kasi anong ako, ginagawa mo? kasi ako bilang kaibigan, loyal ako. Capricorn kasi mga loyal friend yan eh. So pag ako nagbigay ng trust, kailangan ano na 'yon. Pag nagbigay ako ng trust buong buo. So pag nasira yun, wala na. Sa pagsasalita mo, read between the lines, may mga pinagdaanan kang kaibigan na nag-backfight sa iyo. Yes, marami po. Hindi naman mawawala po yan sa buhay natin. Ano yung pinakamatinding pagbabackfight? Pag nagkaroon ka na ng pag nagkaroon ka ng pera or ng parang maaseso Umangat ka. Umangat ka. Nandyan sila. Kung ano yung nag-aantay silang madapa ka. Parang gano'n. Inggit. Paano ang ginagawa mo? Wala. Sabi ka lang, go lang. Alam ko naman na ginagawa nila pero ako, chill lang. Kasi alam ko mas i-bless pa ako. So hindi ako nagbaback. Hindi ka nagbabackfight. Yes. Never. Ang sabi mo kanina, ang kwento mo, wala ka ng Mommy, wala na akong mother. Mother na lang. Yeah. Hindi, wala na akong nanay. Wala ka Father ng- na lang. Yeah. Father na lang. Ilang taong ka nung mawala ng nanay? I was 22. Nawalan ka ng pakpak, nabalian ka. Oo naman. Nanay. Gaano kasakit para sa isang anak? Wala nang sasakit pa kasi syempre, 'di ba? Yun yung nagluwal sa iyo sa mundong ito eh. Siya yung unang karamay mo sa lahat, siya nag-aruga sa iyo tapos 'di ba? Mawawala. Sa lahat. Parang balak ako paiyakin. Hindi naman. Hindi kita paiyakin. Wala akong balak. Pero yung tingin kasi sa Tignan kasi kita eh. Kasi nakikita ko sa kanya ang isang mabuting anak. Oo. Kasi naniniwala kasi ako na sa mata nakikita yung mabuting tao. True. Nakikita ko sa isang tao yung mabuti ito. Mm-mm. At ewan ko ha, kung nagkakamali ako. Feeling ko mabuti kang anak. Mabuti kang kaibigan. Mabuti kang kapitbahay. Tanong, hindi ba mahirap maging mabuti? At gaano kahirap maging mabuti? hindi naman, wala namang bayad maging mabuti. Pero minsan kasi pag mabuti ka, all the time, inaabuso ka rin kasi. So may mga side effect din po yung pagiging ganun. So minsan bilang may-ari ng isang negosyo,
hindi ka pwede laging mabuti o mabait sa mga Tao. downlines mo kasi abusuhin ka nila at the same time. Yun ang ikababaksak ng negosyo mo. So minsan dapat may halong ano rin, tigas. Kamay na baka. Ito mga minamahal kong viewers and minamahal kong listeners. Nabasa ko lang ito, Pilarski. At iaano ko sa iyo ha, itatanong ko sa iyo. Kapag ikaw daw ay may business, huwag mong gawing pamilya ang empleyado mo. Ako po ba ay tama? Yes po. Bakit po ba? Katulad nga po na sabi ko kanina, pag ginawa mo kasi siyang parang kapamilya mo o turing mo pamilya, abusuhin ka nila, maawa ka. Kunyari, makita mo lang sila umiidlip, hindi mo na mapagsasabihan sa oras ng duty, natutulog. Paano mo pa siya mapapagalitan? Dikit na kayo. So, dapat may boundary po. Parang ganun. Hindi ba mahirap maglagay ng boundary? Hindi naman. Pwede naman kasi during work, okay, tayo, dito ka nag-work, turingan tayo sa parang boss at worker. Pero pag sa outside naman, wala namang problema po. Marius, tanong ko lang sa'yo. Ay ito, ikaw ay professional, ikaw ay isang mahusay na businessman. Ang question ko ay ito, kung ikaw ay isang businessman, bakit gusto mong pumalaot sa mundo ng musika? Number 1, connection. Number 2, music is my passion kasi talaga. So bakit sinabi ko yung connection sa number 1? Kasi the mere fact na may talent ka, mas dadami yung mga listeners mo. Meron kang pag-asa na lumawak pa yung connection mo at magkaroon ng business sa kanila. 'Di ba? Especially mga mayayaman at mga Pilipino hindi mawawala sa puso nila ang musika. 'Di ba? So, ayun yung way mo para makipag-communicate ng sarili mo or ng business mo for them. Nakakaarte ka. Umarte na siya. Parang arte na nga 'tong ginagawa. Sa isang pelikula, sa isang series. Tagal na po mga 11 years na po. So, pero andiyan dyan pa rin siyempre yung galing Siguro mo. po, pag andyan ka. Kasi mukha kang director mo. Tuwa, di ba? Napaka-prangga niya, napakatapat niya. Para sabihin sa akin na para sa connection, tama nga naman. Oo, di ba? Tama nga naman, Pilarski. Meron naman siyang ibig sabihin doon. Oo. Pero nakakaarte ka. Yes po. Kunyari lang, halimbawa, arte tayo. Kunyari lang, halimbawa, eto, ako ay isang empleyado mo. Ngayon, nakita mo na ako ay tutulog-tulog. Lima yan. Nakita mong tutulog-tulog ako sa oras ng aking trabaho. Pero wala kang kaalam-alam na may sakit pala ako. Action. Hindi mo sinabi sa... Okay, magbabatuan po tayo. Magbabatuan tayo. Sige po. Lang linya. Okay? Ikaw una Ano magsasalita. tatawag ko kay Miss Morley? Miss Morley? Hindi, ano dito, tauhan mo lang ako. Tauhan mo ako. Nakalay pa ba Boss din tayo? kita. Action. 1, 2, 3. Go. Miss Morley, puyat ka ba? Ba't parang natutulog ka? Sir, pagod po ako, sir. May masama yung pakiramdam ko. Bakit di ka pa nagpahinga na lang? Gusto mo ba umuwi na lang? Sir, wala po akong kikitain. Di sige. Tapusin mo na lang yan. Bibigyan na lang kita ng pamasahe at pang bili mo ng gamot. Pero hindi to kasali sa ano natin sa sweldo mo Ito ay kusang loob kong binigay sa iyo. Salamat po. Yung matapang na boss. Naku po. Yung salbahing boss. Ba mag-reflect sa akin dito nakalayo tayo. Go. Yung salbahing boss. Sample lang. Sample lang naman Morley, Sir, bakit tutulog-tulog ka? sir, masakit po ang pakiramdam ko. Masama pakiramdam mo? Opo, sir. Ba't pumasok ka pa? Kailangan ko po, sir, ng pambigas. Paano pa nagkasakit ka pala? Di gasusin pa namin yan. Sir, sorry po talaga, sir. Next time, ayoko na makikita ang ganito ka ulit Mabait pa rin.
Galit. Pantuwa ka. Sabi ko, salbahe! Baka kasi nasa TV po eh. Sabi ko, salbahe! Bakit iba parang Yaman na. mabait? Parang mabait. Ganun siya. Ako na lang ang boss. Patay ka ba? Ako na lang ang boss. Sige po. Marius, Sir, tutulog-tulog ka. pasensya na sir, may sakit kasi. Anong pasensya? Nagtatrabaho ka tapos pasensya? Eh, kasi sir, pag nagpaalam... Ano sir? Eh, wag na! Ayoko na! Magre-resign na ako! Lumab. Ano to? Comedy pala to. Diba? Bago ka mag-Japan. May baong ka. Ay, nakakaloka. Nakakatawa, di ba? Ano ba dati si Bossing Oo. Morley? Ha? Parang nag-artista to dati. Oo. Pag gusto niya. Galing, no? Enjoy yan sa mga ganyan. Ay, ninja. Ay! Eto pa. Meron pa siyang isa. Sasayaw ka naman. Hoy! Tigilan Si mo. Tita Pilar na yon. Tigilan mo ako, no? Wala tayo sa ano. Mag-commercial break muna po Wala tayo sa hard rock, no? Natataranta na po itong kausap ko. Hindi niya alam talagang gagawin niya na talaga. Oo. Commercial break muna.